Aksyon Katoliko! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan. Aksyon Katoliko! Muli makakasama tayo lingkod, Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At sa pagkakataong ito, mayroon na naman tayong pag-uusapan itong isang mangangaral ng Seventh-day Adventist na kanyang niriribat ang tawag nito vlog ng isang Catholic, si Lance, no, patungkol sa kanyang mga trivia na yung baboy daw ay marumi. At sinabi naman sa vlog ni Lance na tawag nitong hindi naman marumi ang baboy. At kanyang niriribat, gumawa talaga siya ng paraan. Gumawa talaga siya ng tawag nito yung pahayag na regards about para sa kanya is marumi talaga yung baboy. Ito yung sino ba itong vlogger na ito? Kilala nyo to yan? Yung Bible Facts. Malinis ang baboy, Animal Sins or Bible. So dito tayo tignan natin yan. Ating pag-uusapan yan mamaya. Oras alas 8:56 na ng umaga. Aksyon Katoliko! Live! Nagbarog sa tinuod, bisan daghang tingog nga mosupak sa iya. Sa matag pulong nga iyang gipadayag ang kamatuoran, nagdanag gihapon, dili pinaagi sa kasuko o garbo, kundi pinaagi sa gugma o grasya. Kayang pagtuo nga tinuod ug ligon, dili gyud mapildi sa kalibutan. So bisan unsa pa ang ilang isulti, dili mawala ang kahayag. Padayon lang ayong yutunan, bisan unsa pa ilang isulti karon, sa kamatuoran magpabiling kayang kahayag, dili mapalo. Padayon lang barug ug ligon, kayang Ginoo nagguban kanimo, sa gugma ug grasya nga imong gidala, daghang kalagang makakita sa kahayag. Daghang tawo ang nadasig sa iyang pagbarog sa pagtuo, kay makita nila sa iyang kinabuhi ang kusog nga gikan sa Ginoo. Bisan usahay lisod ang dalan, nagpabilin siyang malinawon, kaysa matag lakang nga iyang gihimo ang gugma sa Ginoo.
Sitwasyon nga dili matumba, padayon siyang motino. Padayon lang, ayaw gyud undang, bisan unsa lang isulti karon. Sa kamatuoran magpabilin, kayang kahayag dili mapalo. Padayon lang, barog kong ligon, kayang Ginoo naguban kanimo. Sa gugma o grasya nga imong gidala, daghang kalagang makakita sa kahayag. Sa kalibutan nga puno sa kasaba, adunay tingog nga magpadayon. Ug sa matag kalag nga nangita, ang kamatuoran magadanan. Padayon lang, awit sa paglaom, kayang Ginoo dili gyud mobiya. Sa pagtuo nga imong gihuptan, adunay kusog nga walay katapusan. Padayon lang, ipadayon ang gugma, kay pinaagi sa grasya o kaluoy. Daghang kalag ang makakita sa kahayag nga walay katapusan. Padayon lang sa kamatuoran, padayon lang. Magandang umaga sa lahat ng mga subscriber natin dyan, lahat ng mga followers natin. Magandang umaga po sa inyo sa nanood sa ating YouTube channel. Magandang umaga po. So kagabi pumasok si Rosales, nagtanong patungkol sa mga history, patungkol sa mga kahit ano na lang yung kahit ano na lang yung inisyo niya. Para lang sirain itong Katoliko, pagtakpan yung alright, so dito tayo sa sa isang vlog ng ba ito, no? Bible fact daw. Oh, ayan, ito so play natin to. Akala ng maraming tao maruming hayop ang mga baboy. Pero ang totoo, isa yan sa biggest misconceptions tungkol sa kanila. Sa totoo, natural na malinis ang mga baboy. Kapag may sapat silang space, hinihiwalay nila yung kainan, tulugan, at CR area nila. Ang tawag dito ay latrine behavior. Ibig sabihin may natural silang ugali para gumawa ng hiwalay na lugar para umihi at dumumi. Ayaw din lang dumumi kung saan sila natutulog o kumakain. So bakit nga ba sila laging nasa putika? Hindi dahil gusto nilang maging marumi, kundi dahil yun ang paraan nila ng pagpapalamig. Totoo ba na isa sa biggest misconceptions ang Tama nga naman yung sinabi ni ni Dumumi kung saan sila natutulog o kumakain. So bakit nga ba sila laging nasa putika? Hindi dahil gusto nilang maging marumi, kundi dahil yun ang paraan nila ng pagpapalamig. kasi alam mo, paborito din ito ni Lance na i-feature yung vlog na patungkol sa mga hayop kasi yung kurso pala niya is about sa about sa mga, I think kung hindi ko nagkakamali, veterinarian, yung sa mga hayop, yung patungkol sa mga hayop. But itong mga itong mga tawag nito, yung Seventh-day Adventist, nire-rebat niya. Tama nga naman yung sinabi. Kasi may babuyan din ako dati. Mag-3 buwan lang, isang kuan lang yun. Tama nga naman. Yung mga baboy talaga, ay hindi yan matutulog pagka
sobrang ano na yan. Pero ito, yung sa Badista, niribat niya yan, no? Totoo ba na isa sa biggest misconceptions ang paniniwalang marumi ang baboy? At ayon naman sa pag-aaral ng animal science, ang baboy ay maaaring maging malinis sa physical na aspeto at sa behavior nito kapag maayos ang environment at pag-aalaga rito. Ngunit sa Biblia, ang baboy ay tahasang tinawag na marumi. Kaya ang tanong ngayon ay, nagkukontrahan ba ang animal science at ang Biblia? O baka magkaiba lang ang tanong na sinasagot ng bawat isa? Kaya simulan natin ang ating forensic biblical investigation dito sa Bible Facts Ministry. Ngayon, imbestigahan natin ang batayan ng dalawang witnesses. Bakit nila magkaiba ang kanilang konklusyon? Dahil ayon sa ilang pag-aaral ng animal science at sa Human World for Animals, ang baboy ay likas na hygienic at karaniwang naghihiwalay ng kanilang tulugan, kainan at lugar ng pagdumi kapag mayroon silang sapat na espasyo. Ngunit ayon naman sa isang witness, ang baboy biyak na ang kuko, ngunit hindi naman gumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Marurumi ito para sa inyo. Sino ang witness na ito? Hindi si Moses, hindi rin scientist, kundi ang mismong lumikha ng baboy, ang Diyos mismo. Pansinin mo, hindi sinabi ng Diyos na marumi ito dahil sa kapaligiran nito. Hindi rin niya ibinatay ang classification sa kalinisan ng pigiri, pagkain o maging sa latrine behavior. Ang batayan na ibinigay niya ay ang dalawang kriteria. Una, dapat biyak ang kuko. Pangalawa, ibinabalik ang kinain upang nguyain muli or choose the card. Oh, ito pala yung criteria kung bakit marumi yung baboy. Maghanap ka ng baboy na pasado sa kriteryang yan sa panahon ngayon. Tingnan natin kung meron ba para hindi natin kainin yan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng choose the card? Dito pumapasok ang kaibahan ng ruminant at monogastric animals. Ang baka, kalabaw, tupa at kambing ay mga ruminants. Mayroong 4 na compartments ang kanilang tiyan. Una, ang rumen kung saan unang iniimbak at piniferment ang damo sa tulong ng mga microorganisms. Pangalawa, ang reticulum. Dito nabubuo ang card, ang pagkain na ibinabalik sa bibig upang nguyain muli. Pangatlo, ang umasom. Dito sinasala ang pagkain at sinisipsip ang tubig at ilang nutrients. At panghuli, ang abomasum. Dito tinutunaw ng digestive acids at enzymes ang pagkain. Kaya ang baka, kalabaw, tupa at kambing ay kabilang sa mga hayop na tumutupad sa dalawang kriteria na ibinigay ng Diyos, ang divided hoof and choose the card. Kaya ito ay malinis at maaring kainin ayon sa utos ng Diyos. Samantala, ang baboy ay isang monogastric animal, gaya ng tao. At ganoon din ang aso, pusa, unggoy, daga at iba pa. Ang monogastric ay mayroon lamang isang tiyan at hindi nito ibinabalik ang kinain upang nguyain muli. So makikita natin ang malaking pagkakaiba ng digestive system ng monogastric and ruminant. Ay, kahit anong gawin mong pag-explain, hindi ako maniniwala sa'yo. Unang-una, di ka naman doktor. So, pagka biblically basis yung pag-uusapan natin, may kriteria na bakit hindi pwedeng kainin. Diba, siya na nga mismo nagbasa. Ang haba ng vlog niya, di natin niya tapusin. Kasi ito tawag nito, hindi naman siya doktor para sabihin niya na ito ang marumi yan, bawal yan. Pag ang doktor na yung may tinatawag natin na may sabi, saka na tayo maniniwala. Pero wala namang proclamation or declaration sa tinatawag nating World Health Organization. O yung mga tinatawag natin na yung taga DOH, no? Department of Health, sila yung may mga alam doon, yung mga doktor. Wala namang declaration. Maliban na lang doon sa mga baboy na dinideklarang may sakit talaga na hindi pwedeng kainin, kaya yung iba inilibing na lang na buhay. Yung may nag-vlog na Seventh Adventist na sabi na nabuksan na daw yung isip ng mga ito, kaya tinapon na daw lahat ng mga baboy na buhay pa naman. May sakit yun natural, yung swine ba yun? Yung swine African fever. Hindi ko alam kung ano yun sa pronunciation. But ito kasi yung pagka-doktor na nga yung may sabi, saka na natin yan sabihin marumi.
Yan, doktor nga, doktor, nag-aral yan ng medicine. So, sila yung may alam do sa kuwan. Sila yung may alam do sa kung ano yung pwedeng kainin, ano yung marumi, ano yung pwede sa katawan at hindi. Kasi yung doktor, walay kamatayon baboy nga topic magpagnegosyo feeds sa baboy o chicharon. Alam mo, meron kaming yung pagkahapon kasi mga bandang alas 4 yung mama ko minsan bumili yan ng sangsakong bigas kasi may umutang sa kanya. So minsan doon kami bibili doon sa isang tindahan na kami nagtaka bakit nagsara siya tuwing Sabado. Nga Sabadista pala. So, ano bang connection doon sa baboy? Nakakatawa kasi yung kanyang agriculture man yung tawag siguro. Yung agriculture ba yun? Yung tindahan niya na agribit, yung tindahan niya may mga bintang feeds, iba't ibang feeds sa baboy. Iba't ibang brand. May starter, finisher, hog grower, yung pagkain sa manok. Meron din siyang bigas, anong brand na bigas meron siya. Yung Princess Bia, yung may labason rice, mga ganon. Bakit nagbenta siya ng pagkain ng baboy kung bawal pala yung baboy? So, dapat sumusuporta siya sa kanilang doktrina. The fact na ikaw ay Seventh-day Adventist, nagbenta ka ng page, of course, negosyo, wala namang sabay sabihin, butanay day. Di man, that's may kuan. Business ko yan tama nga naman, business, pero nakakatawa ka naman. Nagbi-business kang Seventh-day Adventist ka, kining nakakatawa, nagbi-business ka ng agribit supply, ikaw ay Sabadista, ba't nagbenta ka ng pagkain ng baboy? So, para na rin sinusuportahan mo yung baboy. Di ba bawal yung baboy? Sabi sa inyong doktrina. So, pagkabawal yung baboy, sabi sa doktrina ninyo, sabi sa pagtuturo ninyo, andin wag nyo suportahan yung mga baboy sa pamamagitan ng pagbibinta nyo ng feeds. Hayaan nyo na lang na mamamatay ang baboy na kasi madumi, diba? Yan po yung yung nakakatawang eksena ng mga Seventh Adventist. Yung ibang Seventh Adventist, meron silang alagang baboy, may mga alaga sila, laki ng pigirin nila. At sabi, okay lang. Hindi naman kinakain namin yan Total sa bagay, pira nga naman yung habol. Of course, pag kayong baboy, pag okay lang yung pag-aalaga, yung tubo ng baboy, pira talaga yun. Pero ang kaso nga lang, sa panahon ngayon, dito sa amin, except siguro sa mga ibang lugar, mahal yung feeds, mahal yung pagkain ng baboy, may vitamins ka pa, pag nagtayo yung baboy mo, meron kang ipapakain, yung ganun. Yung ano ba yung tawag na i-inject mo para mas lalong tumaba yung baboy mo. Mahal yung feeds, mahal yung mga vitamina, mahal yung mga, sabi natin na yung mga gamot para sa baboy kung magkakasakit, at bibilin lang ng murang kilo. Kaya minsan, lugi rin tayo. Kaya ayaw ko nang magbaboy yan, lugi tayo ito yung walang Brother Loloy Perez Bumaya, ito yung walang tawag nito, yung walang hangganan na topic nila, baboy. Kahit marami ng Seventh-day Adventist na nagbablog, yung topic baboy pa rin. Yung isa Sabado, yung isa naman Rebulto. Pagdating mo doon sa isang nagtatapik ng baboy, Sabado na rin. Yung nagtatapik ng Rebulto, baboy na rin. Parang rotation yung nyo Wala na ba kayong ibang matapik? Rotation Nakita ng Katolikong lumuhod sa harap ng imahe, tinapik, Rebulto. Yung isa naman, tapos na siyang nag-vlog doon sa patungkol sa Rebulto, nagtapik na naman siya ng Sabat. Araw talaga ngayon ang pahinga. Ngayon ay Saturday. Mamaya wala tayong live mamayang alas 3 yung gabi kasi
nandun ako sa parokya sa Patawag, may lecture ako mamayang gabi alas 7 to alas 8. Topic ko po True Church. Ito, Brad, marami namang mga Catholic faith defender na nagbablog na talagang Katoliko totoo. Talagang Katoliko itatag ni Kristo. Bakit binalik nyo pa rin yun? Alright. Kasi, importante sa amin na i-preach namin yung True Church, kahit pabalik-balik, para maunawaan at maintindihan ng iba na ito talaga ang simbahan na tunay. May koneksyon sa kaligtasan. Yung sabat nyo, may koneksyon ba yan sa kaligtasan? Di ka kayo nakapagdepensa. Marami sa inyong nagsasabat kahit tawag nito, hindi kasama sa General Conference, Local Conference, pero nagsasabat na Saturday. Ito yung mga produkto ng Nindot mo wali, pero binuang ang ilang trabaho. yan yung produkto nila. Sa mga nindot mo ali, pero binuang ang ilang trabaho. Agoy! Mo na dia. So, that's reality talaga. Diba? Tingnan nyo, yung may isang si Elvin Mangguba Torres. Sabat na naman yung issue, imbis na magribat tayo ng ibang tao. Wala na bang bago? Ito, baboy. Kadami ng issue. Tama nga naman yung science. Na yung baboy, may mga trivia kasi with regards about sa baboy Ano yung mga nature nila, di ba? Pag when we talk about science, ano yung mga nature with regards about pigs? So ano yung hindi pwede nila, saan sila komportable, kasali na rin sa mga nature nila yun. Pero itong sabadista na ito, nagre-rebat siya. Sabi niya, ganito, ganyan. Panis na pandar na yan. Alam nyo ba, sinabi ng kanilang seminar na dito sa amin kaya naiinganyo yung mga Katolikong hilaw na wala namang hindi naman interesado sa Catholic faith, pero nandoon sa mga ibang sikta, sumasama. Dahil siguro, inakit ng kung ano-ano yung pero, daghan trabahante SDE sa Pigiri. Dire sa tapad sa balay sa Kuha Ugangan, dire daghan trabahante SDE sa Pigiri. May mga 70 Adventist pala na na trabahante na ang kanilang trabaho ay nasa Pigiri. Sinabi nating Pigiri sa alagaan ng baboy yan, di ba? Sa kanon ng baboy yan. Ay okay lang siguro. Hindi naman kumakain Tawanan kaayo. Diba, Brother Radong, malasa, dihodi. Okay lang yan. Sabi siguro nila, okay lang, hindi naman kami kumakain Yan yung bulok na estilo nyo. Katawanan kaayo. Bulok na estilo yun Pero, ito may seminar sila. Sabi ko, nung dati pa yun, Brad, anong meron dito sa Covered Court? Sabi niya is, mayroon tayong seminar mamayang gabi. Mayroon tayong seminar mamayang gabi. At sabi ko, anong klaseng seminar yan? Sabi niya, ayan nasa tarpaulin. Nung natingnan ko sa tarpaulin, family healthy lifestyle. About po sa kuan yan, Brad. About po sa sa tawag nito yung healthy lifestyle sa pangangatawan, about sa mga health care. Ano ba namang health care? Ano ba namang health care yan? Na hindi itinuro ng mga 70 Adventist na yun palang baboy, may mga vitamins tayong pwedeng makuha niyan sa ating katawan ano yung pwedeng mga vitamin na makukuha natin sa baboy? Mga pangunahing vitamina na nakukuha sa karne ng baboy. Bakit hindi ninyo itinuro yan? Bakit palagi kayong nagsabi marumi ang baboy? Yung mga vitamin ng baboy di nyo tinuro.
Ano? Number 1. Yung baboy, meron siyang tinatawag natin na vitamina, na yung B1. Yung thiamine ba yun? Yung tawag niyan? Oh. Ang baboy kasi, isa yun sa mga pinakamayaman na pinagmula nito kumpara sa ibang tinatawag natin na pulang karne. Oh, ayan ha. So, titignan natin to ha. Meron akong niresearch dito. Ayan o. Galing po to ng yung mga sa health effect o sa mga doktor ito. Ayan o. Sa mga doktor ito. Basahin natin to ha. Ayan o. Ang karning baboy ay isang masustansyang pagkain na mayaman sa high quality protein. Imagine that ha. High quality protein. Hindi low quality. At iba't ibang mahahalagang vitamina, lalo na ang B-complex vitamin. Ito rin ay pinagmumulan ng mahahalagang mineral na, nakita nyo, mahahalagang mineral tulad ng zinc, iron at selenium. Anong nakakatawa itong mga Seventh Adventist ng healthy lifestyle daw. Pero bakit hindi nila ito tinuro? Oh, ito ha, number 1. Yan sinasabi ko. Thiamine ba ito pag pronounce? Oh, ang baboy ay isa sa mga pinakamayaman na pinagmulan nito kumpara sa ibang pulang karne. Tumutulong ito sa pag-convert ng pagkain bilang enerhiya at magpapanatili ng malusog na nervous system. Kung malusog yung nervous system, Brad, bakit mayroong mga taong na high blood? Ang baboy ay hindi isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kayo na high blood. Isa yan sa mga nagpa-trigger sa mga taong may high blood na. Kaya maraming taong namamatay sa edad na 101, 82, 99, 100, so on and so forth, na yung kanilang ulam, baboy, bakit hindi na high blood? Dahil moderate lang po yung pagkain nila. Una, talagang itatama lang yung dosage, kumbaga. Bawa, yung sa Biogesic, ikaw ay nagkasakit, may lagnat ka, at uminom ka ng Biogesic, sabihin mo, bakit hindi ko na lang iinumin lahat ito para matapos na lahat? Kasi baka isang linggo pa itong lagnat ko. Ay di inumin mo lahat o pang matudas ka na. Bayo. Anong di man dyan na ko ni umanog inom tanan ron mahurot na lang dyan dali rin maulian ako paghapon. Uy na nagurot ron kasa juga. Bayo. So yan yung mga dahilan, di ba? Moderate lang. Pero ano yung mga dahilan bakit na high blood yung isang tao? Binliglitson mo ng high blood. Katawanan kaayo. Wala sa linig adobo na high blood. Nagpangyawa pa. Yawa, piste, asang adobo rin. Anong gamay na may nabilin? Bayo. Diba? Magpangyawa, magpamiste, oy. Paingon-ingon pagpisti, awa asang litson dali. High blood din, bundak-bundak diskot sarag plato. Kot solo, ano di man mo manalin ha? Katawanan kaayo. Mga yawa mo, mga dagko kay mo kaon. Bayo. Kita na bitaw nang naay na bilin diri anong wa binlib. Naka-high blood. Di ba? Hindi naman yung baboy ay yung dahilan talaga. Yung pinaka-mostly po kasi sa mga dahilan, una, yun po yung mga pinagmana nyo. Pag yung mga magulang nyo, mga kamag-anak nyo, no, side ng mama mo, side ng papa mo, may mga sakit na high blood, posible na ikaw po ay magmamana. Kaya nga, kung meron kayong history with regards about that, so, minimize na lang tayo. Una, dapat matulog ka ng maaga. Dahil, wag nyo kaming tularan na matutulog minsan alauna, alas 12. Kasi para sa amin, sa kuan pa yan na oras
Bata pa yung oras na yan. Magkasisilpong kasi. Kasi yung sa sobrang puyat, nagka-high blood din tayo. Sa sobrang puyat, Yung pagpupuyat, yan yung magkukos ng high blood. Pag tumaas na yung blood pressure mo, tumaas na yung dugo mo, kaya nga, aywas ka na sa mga pagkaing makatrigger talaga. Halimbawa, yung may mataas na oil, cholesterol. Yan yun, Pero ito, balikan natin to. Ayan, balikan natin yan. And then, pangalawa, yung vitamin B12. Yan yung mahalaga para sa paggawa ng red blood cells at maayos sa takbo ng utak at nervous system. Kaya nga siguro, walang kain ang mga Seventh Adventist nito. Wala silang tinatawag na B12. Yung red blood cells nila walang ayos sa takbo ng utak, kaya palaging naiirita pagkadating sa debate. Diba? Nagkakatawa. Yan yung mga vitamins na makukuha. Yan pa, yung B6 katulong sa metabolismo ng amino acid at carbohydrates at sumusuporta sa immune system. Yung mga vitamin na B3, yung ganito, sa niacin, tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at pagpabuti sa metabolismo ng katawan. Vitamin na B12, riboflavin. Riboflavin ba to? Mahalaga sa paggawa ng energy ng katawan at pananatili ng malusog na paningin at balat. Yan. Yan yung mga nakukuha natin sa karning baboy. Hindi yung sabihin mo marumi yung baboy, doktor ka ba para magdeklara? Yung Diyos nagdeklara siya, ayaw kainin yung baboy doon sa mga sa Israelita. At hindi ka naman siguro kasama sa mga Israelita na pinagbabawalan. Hindi ka naman kasama sa mga Israelita na pinagbabawalan. So, payo ko sa'yo, tigil-tigilan mo na yung pagsabing marumi yung baboy. Di ka naman doktor, ka nga nag-aral ng tawag nito, medisina. Saka na ako maniniwala pag nag-aral ka ng medisina. Good morning kay Brother Elpidio Cusar. Francis Neil Makabugto, morning to all kalakbay. Morning bro, that's ito ay mga kuha na ito. Good morning bro. Mo nagiingon bro nga wala gasunod sa ila fundamental belief sa mga sabadingding. Yes. Hindi sila sumusunod Magandang umaga bro, gap sa lahat ng mga kalakbay, God bless. Hindi sila sumusunod kasi kapag sumusunod sila ay kung ano yung itinuro ng 28 doktrina nila, yun na yun. Huwag mo nang dagdagan, maging 29, 30, hindi nakasama doon sa so yan yung ibig ko pong sabihin. Na kailangan sumunod kayo sa inyong mga doktrina. Huwag yung turo kayo ng turo, di naman tinuro ng doktrina nyo. Turo kayo ng turo, aral kayo ng aral, vlog kayo ng vlog, hindi naman itinuro ng official teaching nyo. Wala. Diba? So, parang ganon yung nangyari. Oras alas 9:28 na ng umaga. Aksyon Katoliko! Live! On the spot! On the spot! Okay. So, may problema tayo dito konti. Yung natin technical problem sa ating Alright, so ituloy natin tong yung vlog ni Manoy.
animals. Tandaan, hindi natin sinasabing digestive system lamang ang dahilan kung bakit itinuring na malinis o marumi ang isang hayop. Ang huling batayan ay ang pronouncement pa rin ng Diyos. Pero sa Leviticus 11, ginamit ng Diyos ang dalawang observable characteristics bilang kanyang kriteria para sa mga hayop na may 4 ang paa. Ibig sabihin, hindi ito nangangahulugang pareho ang kriteria sa lahat ng uri ng hayop. Halimbawa, sa mga hayop na nasa tubig, ang ibinigay ng Diyos na kriteria ay dapat may palikpik at kaliskis. Kaya ang mga walang kaliskis at palikpik gaya ng pusit, hipon, alimango at iba pa ay itinuring na marumi at hindi nararapat kainin. Ngunit para sa mga hayop sa lupa na may 4 ang paa, ang kriteria ay dapat divided hoof and just the cat. Ngunit ang animal science dito ay nakabatay sa biology at behavior ng baboy. Kaya kung pinapaliguan ang baboy araw-araw, pinapakain ng malinis at maayos sa pagpapalaki, ay maaring masusunod ang lettering behavior nito. Kaya sa ibang bansa, marami na rin ang nag-alaga ng baboy bilang isa sa mga pet nila. Kaya lang, ang batayan ng divine classification sa Leviticus 11 ay hindi kung gaano kalinis ang pigiri o ang paraan ng pagpapalaki ng baboy. Hindi dito pinag-usapan kung gaano kalinis ang isang hayop sa physical na aspeto, kundi alin ang itinalaga ng Diyos na maaring kainin ng tao base sa mismo mga kriteria na ibinigay niya. Dahil dito, ang baboy ay hindi lang tinawag na marumi, kundi malinaw ding inutos ng Diyos na huwag ninyong kainin ang kanilang laman. Ngayon, pakinggan naman natin ang testimonya ng ating pangatlong witness, ang propetang Isaias. Tandaan natin, marami sa kanyang mga prophecy tungkol kay Jesus ang natupad na, gaya ng kanyang kapanganakan at paghihirap para sa ating mga kasalanan. Ngunit, mayroon pang mga prophecy si Isaiah na hindi pa natupad at kabilang dito ang araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang Isaiah chapter 66 verse 15 to 17 ay hindi naglalarawan ng panahon ni Moses, kundi ito ay naglalarawan sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At ayon sa naturang hula, ang mga kumakain ng baboy, daga at iba pang karumal-dumal ay darating sa isang wakas, sabi ng Panginoon. Kaya kung totoong inalis na ng Diyos ang distinction sa pagitan ng clean and unclean animals, bakit malinaw sa prophecy tungkol sa huling paghuhukom na ang Diyos ay nagbibigay ng babala laban sa mga taong patuloy sa pagsuway sa kanyang kalooban, kabilang ang pagkain ng mga ipinagbabawal ng hayop? Oh, hindi naman patungkol sa araw ng paghuhukom yun. Yung binanggit sa Isaiah 66:17, hindi yun. Di panahon pa yan ni Propeta Isaias eh. O hindi sa araw ng paghuhukom yun, kasi pagka sa araw ng paghuhukom yun, ibig sabihin, ano ba yung kuwan? Diba, dito sa Biblia, mababasa natin sa Biblia na yung Diyos ay talagang babalik siya kasama yung kanyang mga santo. Hindi yung sumasakay siya ng karwahe na may espadang dala, karwaheng may apoy ba yun? Ganun yung banggit doon sa ano. Kaya kayo, ito yung mga dahilan ba't wala kayong mga magisterium. Self-interpretation lang pala ito mga Seventh Adventist na ito. Kasi kapag self-interpretation, delikado po yun. Delikado yung mga self-interpretation na yan. Alam mo, meron akong kakilala na isang dati nagtatrabaho ko sa LGU. May isang tindahan doon na always kong tinambayan pagka sa trabaho, magtatambay ako doon. Kasi sa field ako eh. Yung isa naman, hindi naman siguro masabi natin na kapitbahay dahil taga ron siya taga bandang ron sa Barangay Balas. So, silingang barangay sa amo, kapitbahay na barangay namin yan, taga Balas. Siyempre, doon sa tindahan, siya po ay yung yung tagatulong na rin sa tindahan, tindero, yung ganun ba? So may kaibigan siyang lalaki na sumusundo sa kanya at ihatid din siya pagka umaga, pagkapon susundin. Bali barkada siguro niya yun, kapitbahay ba? Yung lalaki na yon, nung nakatabi ko siya, natingnan ko yung Facebook niya, may nakalagay sa bio, di ba yung bio? Na
proud Seventh-day Adventist. Proud. Pero sabi ng isang kaibigan niya, ito yung Seventh-day Adventist na kumakain ng baboy. Uminom pa ng Red Horse. Agoy! Sabi ko, totoo ba yan? Anak ko niya, bang tinod na ba de? Kay tapan miglingkod kitaan dyan ako ba? So, nakabutang dito. Proud to be Seventh-day Adventist. Proud Seventh-day Adventist. Sa ingon pa sa iyahang amigo, kanari sa badistang mukaog baboy, minom og Red Horse. Minista. Anak ko nga, tinuod na ba de? Anak din siya nga, pas mo tanag di tamkaon na. Kita nyo? So, ibig sabihin pala, pwede palang kumain. May mga Seventh-day Adventist palang kumain. At nagsisimba siya. Mayroon sila simbahan dito. Sa barangay namin, do sa bandang gilid ng bundok. Sa pagbaba mo sa kalsada na simentado na yung kalsada doon. Sa gilid ng bundok, mayroon doon nakapatong yung kanilang hindi naman kapilya yun. Simbahan lang. Nakapatong. Kumain pala ang isang membro ng Seventh-day Adventist ng baboy, karne, at uminom pa ng sinabing Red Horse, namimista pa. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga Seventh-day Adventist ha, na hindi kumain ng baboy. Kumain yan, patago lang yan. May isa pa, yung namamatay dito, Tagalabason din. Di ko lang babanggitin yung pangalan, no? Nakikita ko na yan siya personal. Dati doon kami naninirahan sa bukid. Minsan nagpasyal yan, may mga dalang produkto kasi nagbibinta daw siya. Alam mo ba, ang ikinamatay niya, high blood. Dahil kumain siya ng baboy. Baboy, lagi siyang kumain ng lechon eh. Nung nag-uso pa sa dati yung tinatawag na rally, caucus ba yun? Yung magpupulong yung sino yung mga tumakbong kandidato. 'Di ba may caucus tawag, may rally. Rally ba 'yan? Hindi po yung rally na nagwiwil ka na talagang ikaw hahakutin mo yung mga sino yung mga butante mo, makinig do sa plataforma mo. May mga mayor, vice mayor, gobyerno, yung mga ganon. Dati pa yun ha. So doon kumain siya ng litson kasi imbitado butante siya eh. May mga pagkain libre doon eh. Kumain siya ng litson. Nakita sa kanyang asawa, sabi, bakit ka kumain ng litson? Hindi ko alam, litson ito. Tagal lang hindi ako nakakain. Katawanan diba? tayo. Kabalo litson dahil hindi, dugay naman kung kakaon. Sa mga Seventh-day Adventist, mura mo katawanan na inyong kalaki. Mura himo yung mo katawanan na ninyo, ingon mo nga, di man hugaw maning baboy. Ay magtuan ang hugaw ng baboy, kaya ang hugaw naranos libro ng hugaw. Karon asa may hugaw anang baboy? Nga inigikan sa, allow me to speak Bisaya na, kahit Tagalog tayo ngayon. Asa may hugaw anang baboy? Nagikan sa pag-ihaw, of course, hugaw gina, kaya ligid-ligid sa iyang tae, sa tangkal, pero pag-ihaw na, limpyo ricados na oy. Bro, good evening, sa dili daw ipakaon ang dugo, basta ragod tong naa sa Old Testament, nga gipakaon ang dugo, kay wala gihalad sa templo, lami raba na kayong sampayin na bro, kay naay, saan ni? Itong simor ni, naitambok sa Yobabs, saan ni Yobabs? Baboy. Okay, naitambok sa baboy. Alright, so naana sa Leviticus 10:11, sanglit ang dugo, wala man ninyo kinig dada sa templo, inyo unta kining gikaon. Na ba na to basahon be? Yung Biblia na to dire maayong balita, Biblia 10:18. Tanawa ha. Itong basahon niya 10:18, Leviticus 10:18, kaon oy. Kisa ko giingog di mo kaon oy, 10:18 tanawa. Ipakaon man arao 10:18 basahon na to ni. Og kay wala man dadaang dugo dinhi, wala man dadaang dugo ni ini ngadto sulod sa balaang dapit, inyo unta kining gikaon didto sa balaang dapit sumala sa akong gisugo. Sugo pag yung Moises ha. Unya magsugo-sugo kag wala sugo as Ginoo, laing istorya naman sana.
So dire na adyoy gibanggit nga ipakaon jud ang dugo. Unya lahi maning term nga kaon ug lahi sa ding term nga inom. Kay kining term nga kaon didto na nimo pwede ma-apply sa solid. Pag term nga inom didto na nimo pwede apply sa liquid. Kay wala may kaon og kape unya ni inom og pan. Ha, wala na di wala na itabo ha nga. Nakunsa magkada brad sa may mong gibuhatron, gitsatan ni mga amigo ba. Ada kaon og kape ron brad. Tawanan kaayo. Mong pan ba. So, ang sakto ana ni kaon kag pan og ni inom kag kape. Tag sayo or lami makining biko nga na bahaw. Nya sagulan nimo na og parisa nimo og kape, lami kay na. Ay kung ingnang mayon kag inom tag biko brad, kaon tag kape are. Tawanan kaayo. So ang kana di ang gitawag nato og kining inom, from the word inom, repirado na sa likwido. Pag moingon tag kaon, repilado na sa solid. So wala may katoliko nga niinom siguro og dugo. Literal ba nga dugo sa mga mananap wala. Ug naa man galing kanang nay mo inom mga content kay nana pero di gina official teachings katoliko nga suyopon jud na nimo kay mao jud na panudlo na to. Tawanan Lutoon kaayo. pa man na. So inigluto ana igsagol na di ba katong dugo murag mukaging siya. Anang dugo sa manok, di ba mukaging siya? Pagkaging ana pwede na nimong kanon usapon kay bisag unsaon nimo balanse di man jud na mausap ng tubig. Di man na mausap ng liquid. Liquid gani na no. So pwede nimo sang imnon. Unya may katolikong niinom og dugo gawas. Katong dugo ni Kristo ang atong giinom panahon santos nga misa. Kaon ang iyang lawas. Sir, atag koleksyon pang display sa balay pagpalit og imo. Di sigsalig pangayo. Ana na siya. So wala dili ta kanang tawag aning ni ang dili ta mo inom og dugo gawas sa tong dugo ni Kristo. Alright. So inana na siya. Mao nang maingon sila nganong nangaon mog dinuguan gipagkaon man na. Ha? Lami na kaya ng dinuguan. Kana sampay na lami na kayo nya. That is apart gyapon na siya nga makaon. Insag ang dugo bawal man na. Di man na ipakaon sa Old Testament. Na mga senaryo nga dili ipakaon. Yan nasa senaryo nga ipakaon. Na pag-abot sa New Testament kay gipanglimpyuhan naman ang tanan. Oh, naunsa ko din taon. So maingon tag dili pwede kanon ang dugo. Ako wala may katolikong nikaog dugo kung wa luto. Giluto man na. Di ba? Luto man na nato. Gawa siguro kung wa nato luto kanang mo diretso kay ihag baboy, di ba? Saludon man ang dugo ana. Kay kanang dugo mo man isagol dito sampay na kanang magdinuguan ka. Nya ang kasagaran sa kanang nas dinuguan ang mga laman loob ana kanang mga impilya, kanang mga tinain yan, ano ba? Mo na kasagaran isagol dito sa kuan. Kanang kadayan mga tinai ba? Mo na isagol dito sa dinuguan. Ibahog na dito dahil kuraw nimo di mo lagtok man tong duguan na magigahi man to. So dili na nimo pwede mainom kay naluto naman na kaon ang tawag ana. Kay kung gahi na siya kanon na nimo pero likwido na humok na imno na nimo. That is mao jud na reality anang kuan. Ana ni ang tawag aning kana sa dinuguan. Wala ra akong example ba. Ang magmoingon kag nagunsa ka da brad. Gakaon kog kapiron din gainom kog biko. Bali ng istoryahan na. Makaon ba din ng kape, mainom din ng biko. Katawanan kaayo. Ana nang dating nga ba mo nang bantayan mayong buntag kay Brother Ronald Bisdak. So kanang mayong dili mo kaog dinuguan, wala man mo pugsa kung gimahalan mo sa presyo ana. Kapirting lamia ana bro. Ngaon tabi mo lagi kanang dinuguan lami kay na walay doktor mingingon nga hugaw na ay nagkaon wa gali doktor bisag isa ka buking deklarar sa restaurant nga giban ng mga pagkauna kay di na pwede lawas tao sulay ko nog display da anag ka na makadaot diba pasira na imong tindahan ultimo gali ng ubang mga
restaurant nga daghang kay mga langaw, tagaan pa magalig abiso na kay uy gilangaw man inyong baligya dire o daghang nireklamo. Pailan pa magalig kaso ng uban nga ilang mga baligya to ay ok ning lutaw, gireklamo pas barangay. Samot na nang dinuguan nga maayong pagkaluto, gitakluban pak. Unya may ingon ra gyapon nga hugaw ra gyapon na, kalami ana. Hugaw sa mga way ka-afford. Ataw Ano lang. anan kaayo. Pero alang atong mga daghang kwarta, mga maka-afford og kaon at the same time nagtuo matud pa ni San Pablo, kanon kini sa mga nagtuo og nahibalos ka matuoran. Kamo mo kay bawas ka matuoran nang di jud mo mga on. Agoy! Namo nang bisag unsa og sangyaw ninyo, Biblia ang gamiton. Di jud mo mukaon. Mao jud ay klarong istorya diha. Kanang baboy, moingon lata ng baboy og hugaw ng baboy. Kung naay doktor ni deklarar nga hugaw na, of course naman lagi doktor ni deklarar blood nga hugaw tong baboya kay naay kato mga baboy nga dili tarong ang pagkabuhi. Na sila sa hugaw nya kasagaran dagang kay mga bagtok ng ilahang mga puy-anan. Usapod na siya nga kanang gitawag nato nga makapahugaw sa baboy, mao bitaw na miingon ta nga dunay mga reptile kanang mga laing nilalang anang sulod sa karnis baboy nga ilang na discovery tungod na pwede man tanan tungod na sa mga baboy nga dili maayo ang pagtratar sa tangkal. Kapitan yun mga bakterya diya ug unsay naa namuyo ana nya labi na kanang dili maayong pagkaon nila. Pero kung imong pagkaon feeds, givitamin pa nimo, pag mag-igit-igit ang baboy, imong tusukan atong usa nang mga vitamin diha, mga tambal diha, away problema na. Awa dyan ay problema. Munang ako, moingon jud ko aning mga 70 Adventist, sigir ni sila atake aning wala laing isyo nila pikas to vlogger baboy. Dire Sabado, rotasyon lagi ng ilaha kada adlaw. Gapon kay gatapik magbaboy itong isa, ang gitapik pod sa isa. Gatapik sa Sabado, katong isa nang gatapik Sabado, gatapik pug baboy. Ang isa para dili kayo malata nga rotasyon sila. Ang ilang gibuhat tuag. Kining isa ribulto sad. Tuwa sig atake na ribultos Katoliko. Nya para dili halata nga mura gabalik-balik ang ilang mga rotasyon. Ang isa pod Santo Papa na po'y giatake. Tuwa isa si Santa Maria. Bayo. Ano nga, dito loya kistanan. Loy kayo. Ilang mga content, balik-balik na lamang. Lami kayo ng dinuguan bro. Pusan og sili. Ayaw ng pusig sili. Kay andar tong alburana sana. Sakit na bagay sa lubot. Termini o. Andar sa do. Ikumot kanon nga mais. Pagkalami sa humba nga lata, may mais pa nga kanon kumot-kumoton. Apan ayaw gid og kumpiyansa kay tingali og mahay blood ka. Karne adlaw-adlaw paliton. Hombaon tagsa ka kilo. Homba sa pamahaw, homba sa paniud to natigok noon. Natigok noon sa rason, masubrahan man. So, og sa inom pa ni, drink moderately lang ta. Ayan na nang drink moderate. So, kay sure jud ko ana. Para atong amot og napabanang ilimno na karon kanang marka pabo ba nga ingon nila pag mahubog ka ana ay gyud pauwan king mauwan ka da gahi jud ka diha mao ri kamatian nimo mukaging jud ka. Dagang namatay na marka pabo gud namot gi kuan na ba na ron napa ba na. So muna atong tubag sa kuan na atake aning gitawag og 70 Adventist nga ning ingon nga hugaw ra gihapon ning baboy. Ay. Gawas kung naay doktor inyong ika-representar ana kana. Pero wala. Na may mga baboy nga mataptan og sakit kanang Asian swine fever ba na o. Para dili ma-high blood sutan og duha ka basong tando ay pahilis tambok ay lagpalabi At tinuod man gud magka high blood kana manggong wa ka binlig sudan ba.
Galitson ka dia. Nya lang ka. Agi. Sos, pag-abot ito, naman ka binli. Muna'y klarong na high blood. Magpangyawa pa. Magpangyawa, yawa. Piste, kisa mo, nga nung ko binli, are. Bayo. Ikaw, asa nga dubo? Mayawa mo, mga dagko mo kao, di mo mamilin. Katawanan ka, Mo na, ayo. high blood. Gapangyawa pa. Istoryahe. Bayo. Tinuod ba na? Yabe, mong barkada, kapoy kig tuyok litson ito. Gipatuyok niyo mong litson. Pag, Brad, nasa ko'y lakon ha, kay maragitawag ko sa ako ang misis. Agi, uli sa dito, migo. Maguli, bukog na labilin sa litson. Asang litson dire ba? Nawala lagi ba? Yawa na, giurot, ano bagkan? Yawa, piste. Katawanan kaayo. Kapoy kig tuyok, nya yung kanohot daw na 1 million. Bayo. Yawa mo, mga dagko mo kaon. Mubo doon. Mo na, klaro mo kahit blood. Klaro yung gayawa-yawa. Katawanan kaayo. Pero binlan mo nag mga 3 kilo. Degyo na. Kana may klaro maka-high blood. Baboy, paswinglan nga. Mao ko na hinungdan nga ng tao na high blood pag suroy. Bayo. Noon sa bagay, klaro man sad. Baboy, may hinungdan high blood sila. Kay wa ka galit son baboy da. Di man na may blood. Kanang wa na binli ba mo na klarong na high blood, gapangyawa, gapamiste. Pamundak pas platog kutsara. Katawanan kaayo. Ingon piste ni kinabuhian ni yawa. Kapoy tuyok slitson piste. Ngano man nga wam ko binli ni mal. Bullshit ni kinabuhian ni. Katawanan kaayo. Kapoy kay gluto ng adobo. Bukog ko binli yawa. Ano ina na? Bayo. Kana may klarong na high blood jud. Bayo. Mo na gyud bro, daghan sa ni. Oy, di man ma namagoy Asara man ni oy. Alright. De daghan gani silingan namo bro na high blood sige kaon og kamunggay manglupa jud plato. Oy. Maka high blood din mo sige tagkaog kamunggay. Ayay. Tadi day taani ko. Bayo. Kaaba ng kanta nga paghulbot na dala ang kamunggay. Ayay. Alright, so wanam tayo kong oras kay napo ko'y lakaw lan-ulan sa dire. Magkobra tag kwartas Palawan ron para ilod na to dire. Salamat sa ni sponsor ha kay ilod na to dire sa kuan atong wifi kay expired na ni pagkaugma aron madayon to atong debate ugma sa gabi Sabado og Lunes buntag alas 9 ang takna. Alright, so real talk bro, ni respect na jud ni react man pod na mga sulpotron. Tinuod ba na letson ko nagbaboy dia patuyo ka imong silingang sabadista. Okay na brad. Tuyok. Ayaw binli di ba yawaon ka na. Bayo. Adobo kag baboy dia, lami kay imong adobong baboy. Pasos humot ki ba. Kaon ganito lami kining kaon nimo. Sugo nimo imong amigo palit og suka ba. Bayad sa suka daw. Toyo pod kay magkanta re. Palit pagbalik. Kanon di ba? Ilalakluban. So da nurot na yawa. Peste, wa na milin. Tokan ang takang kaon ani. Katawanan kaayo. Nung na. Waa mo, kapoy kig okay aning adobo nya di ko nyo binlan piste. Katawanan kaayo. Sakitan daw niya magtiyan. Ano din? Sus! Istoryahe. Ay nata. Diba? Wala inundan sa mga tao. Ang tinuod ay blaron kanang wa binli mo giklaro na dia. Pagulgul doon kamilin ba? Waan ang lakihoy. Parang tag-dimigo ano? Kaon na lang yung tao na dito. Mumunapot na lang. Umil niya. Uwa. Pwede, oy. Katawanan kaayo. Diba?
Suyop na lang sa suka, Brad. Tuyo na lang. Tuyo ibahog sa kuan, murag sikiko pangilinan. Pero ni kagat na po to yung mga advertisement nga suka yung gibahog. Sanayo kami sa mahirap. Kung suka dito sa may mahirap. Ano na lang natinga kayo, nahutdan magsudan. Saon man eh. Litson baboy. Hutdan na, hurot man. Humba. Ang kalami sa humba nga lata, may mais pa nga kanon kumot-kumoton. Agoy! Na? Naragod. Right. So, good morning sa tanan, ha? Okay. So, anong tayo kong oras, mga suki, di ba minaw? Isa ka oras yun atong live. Ang to na lang sa sunod. Di ta magkuha na to, mabiolation. Ito mga term yawa, mga piste. Ay, kay lasmita na kung sana, manay kuha na. Ano tayo kong oras, ang to na lang sunod. Ngayon, dagang salamat. Mayong buntag, Pilipinas. God bless. Mag-ingat ay lahat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.